Ernesto Bardon, Sister Jonathan Bardon, at ang kanilang Tito Bardon from Life. Hello guys, so for today's vlog nga pala ay pupunta tayo sa Kapalonga SDA Church. So ayan, plano nga namin mag-asawa na libutin ang lahat ng 7-day Adventist Church dito sa Camarines Norte. Kaya ngayon pupunta tayo sa Kapalonga. So ayan, nandito na nga tayo sa Labo, Camarines Norte. Ayan guys, nakikita nyo napakaganda ng lugar dito sa Labo. At ayan nga guys, nandito na tayo sa Bagong Silang. So malapit na tayo makarating sa ating pupuntahan. So ang tatakbuhin pa natin ay almost 31 kilometer na lang. So ayan, napakalapit lang yan guys. Ito nga pala ang sentro ng Bagong Silang. At ayan nga guys, so nandito na tayo ngayon sa Kapalonga. So ayan, kunti na lang makakarating na tayo sa pupunta natin sa Kapalonga SDA Church. Kaya patuloy ka lang manood sa ating video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay subscribe ka na para lagi kang kasama sa mga video na ating i-upload. So ayan nga guys, nandito na nga tayo sa Tanawan, Kapalonga. Ito guys yung tarik na mga ahon dito guys. Ayan, dito yung mga talagang napakagandang view. Ayan, nakikita nyo guys. Mag-iingat lagi tayo kapag dito tayo magmamaneho kasi isa ito sa mga tarik na daanan dito sa Kapalonga. Ayan, bukod sa tarik na mga kurbada, kaya ingat tayo sa pagmamaneho kapag tayo babiyahe papunta dito sa Kapalonga, no? Dito po sa lugar na to ay talagang maraming bus na nahihirapan umakyat. Talagang ito ay napaka-ahonin kapag galing ang Kapalonga at ikaw ay papunta ng Dait. Talagang ito po ay grabe ang ahon dito, kaya ingat tayo. Lagi tayong maging aware sa ating pagmamaneho. So ayan, medyo malapit na tayo guys sa ating pupuntahan. At dito nga pala sa lugar na ito ay nandito si Mama Jocelyn. At ayan, nadaanan nga namin sila dito. At naandito na nga tayo sa napakagandang tanawin guys. Ito nga pala yung Sibol. Ayan, pwede kayo ditong magtambay. Meron ditong cottage. Ayan, pwede kayo dito. Napakaganda dito guys. So ayan, malapit na talaga tayo sa ating pupuntahan. Ting arangkada na lang na ando na tayo. So ayan, excited na ako makita yung mga kapatid natin dito sa Kapalonga Church. So ayan guys, tayo ay malapit na sa ating pupuntahan. At finally guys, nandito na rin tayo sa sentro ng Kapalonga. So ayan, nandito ang church ng Seventh-day Adventist. So ngayon guys, nagulat kami pagdating namin dito ay walang tao, nakasarado. At nalaman namin na kaya pala hindi ginagamit ang church na ito dahil nasunog ang mga wirings, kaya hindi na ginagamit. At ayan, buti na lang at nandito si Brother Raymond. Tayo ay sinundo para dito tayo sa SDA Elementary School pupunta dahil dito muna pansamantalang nagpupulong ang mga kapatid dahil nga sa pangyayari dito sa simbahan na nasunog ang kanilang mga wiring. So ayan guys, tayo ay sinamahan at dito tayo ngayon mangingilin sabat dito sa ating mga kapatid dito sa Kapalonga. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa elementary school. So dito pala nagpupulong ang mga kapatid kasi mayroon palang ayusin dun sa church. So ayan, kasama natin si brother. At masaya namang nag-aral ng mga salita ng Diyos ang mga kapatid natin dito sa pangunguna ni Brother Limuel. At ito nga pala ang mga SDA members dito sa Kapalonga. Ayan, napakababait po nila. Talagang winelcome tayo ng mainit na mainit. Binabati ko po kayo sa ina-acknowledge at welcome ang ating mga panauhin dito po sa Kapalonga Church. Ito po ay ang Clearan family. Brother Ernesto Bardon, Sister Jonathan Bardon, at ang kanilang Tito Bardon from Life. Ganun din po, nakita ko dyan ang ating sarili natin, pero si Kuya Alex at President Celine. Ang ating speaker ngayon, si Brother Limuel Benita.
nakita ko rin si Ma'am Archie Verdero, si Ma'am Yunilin Sabonte, at kayo po lahat ay malugod kong tinatanggap sa umagang ito. Para po sa ating ikapaathandog, babasahin ko muna ang ating babasahin sa araw na ito bago po natin ipagkaloob. Kinaroroonan, ito po ay ating buksan sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 25. At may isang dalubhasa na kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, Guro, anong dapat kong gawin kung magmana ng buhay na walang hanggan? Tayo po ay maniklod. Na ng Diyomanan na Espiritu at Panginoong Diyos ay patuloy ko pong idinadalangin na kami po ay inyong patawarin sa aming mga nalagawang mga pagkakasala at pagkukulang. Ito pong aking dalangin sa magamis sa Panginoon. Lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Di ba napakaganda po ng sagot ng lalaki? Ano yung sabi niya? May sinabi ba siyang kalahati? Sabi, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Napakaganda na. Sinordkap niyo ay yung kabuuan ng 10 utos. Mga kapatid, napakaganda ng sagot ng lalaki. Talagang yan ang gusto ng Panginoon. Buo. Walang magbabawas. Tayo, marami binabawas tungkol sa Sabat. Pag tayo ay nagbawas sa araw ng Sabat, anong tawag sa atin? Sino kong nakabasa? Magnanakaw. Di ba masakit yun? Pero yung ang sinabi sa sulat ni Mrs. White, sa devotional, nung Sabat, i-review po ninyo, na kapag tayo nakabawas sa araw ng Sabat, na pag-aari ng Panginoon, tayo daw ay magnanakaw. Sabi dito, dapat buo. Ang ganda ng sagot ng lalaki, buo. Mahalaga po ng Holy Spirit na dapat nating maintindihan yan. Kaya marami ang mga taong nabugbog at hindi na nakabalik sa pananampalataya dahil wala silang langis. Walang banal na espiritu. Bakit ginamit din ng ating Panginoong Jesus yung alak, yung mabuting Samaritano? Ang alak po, ang ibig sabihin ay doktrina. Kung babasahin po natin yan sa Apokalipsis, doon sa 7 pababa, doon sa 8 to 9 na, ay meron doon kung bakit napakahirap na anyayahan o doktrinahan yung mga kapatid natin sa ibang pananampalataya dahil nakainom na sila. Sabi na, pinainom ng alak ng pakitiapid. Ang alak po, ang ibig sabihin ay doktrina. Na kung yung ating mga kapatid na mga nabugbog ay mababaw ang kanilang pundasyon sa ating pananampalataya at sa doktrina natin, talaga pong mahirap makabalik dahil mababaw ang kanilang pagkaalam sa ating mga. At dahil tayo nabusog sa spiritual, ngayon naman mabubusog tayo sa pisikal. Napakasarap ng mga baon ng ating mga kapatid dito sa Kapalongga. Salamat sa inyo.